Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong bumabati na isang mapagpalang Wednesday morning sa ating lahat. The book that we're gonna learn today is a powerful book of Second Corinthians. Yes, the book of Second Corinthians. A very powerful book that will really enlighten us. Have you ever experienced a court trial? Nakakita na ba kayo? Or how many of us remember yung tinatawag nating napaka-controversial sa Pilipinas na Visconde Massacre? Ilan sa atin dito ang nakasaksi doon sa trial na yan, yung balita na yan, kung ano nangyari yan sa Visconde Massacre na yan? I believe it is consist of few individuals, like 3 or 4 yata sila na gumawa ng heinous crime na yan. But ultimately, when they faced the court, when they faced trial, hindi po sila hinusgahan. They were not judged. They were not sentenced as a group. But unless they are sentenced and they are judged individually. In the human court, mga kapatid, in the worldly court, tandaan natin, pag nagta-trial o nagkakaso, nag-undergo ng mga hearing na yan, napapatunayan na may sala, may tinatawag na mga accessories of the crime o yung main suspect o yung main na talagang nagkasala. Okay? Bawat isa sa kanila, na-trial sila isa-isa. Merong na bigyan ng sentence na life imprisonment, merong iba naman na 30 years, 20 years, 15 years, depende kung ano ang kanilang participation dun sa crime. Ito pag-aaralan natin ngayon. Okay? Ano ang foundational verse natin? At paano natin mahahanap nasaan si Jesus Christ dito sa book of 2 Corinthians? I want you to open your Bible, the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body, according to what he has done, whether good or bad. Ulitin natin. For we must all appear. The word must, all appear. There's no option. We must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Basahin natin sa Tagalog. Sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Alam ninyo, bilang Kristiyano, let this be an inspiration, an encouragement, a reminder to all of us. Yes, dadating ang panahon. Hindi tayo exempted dyan. Walang exempted dyan sa event na yan na mangyayari. Lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo. Ito'y isang paalala sa atin. This is a very good reminder for us that we are not the judge. Even in this world that we live, hindi tayo ang nagja-judge. Hindi tayo ang naghuhusga. Meron tayong court system na tinatawag. Pag ang isang tao nagkasala, patunayan sa korte. Pag ang isang tao nagkamali, suriin sa korte at ibigay ang nararapat na parusa. Neither one of us has to be a judge to someone or to somebody. At ang ultimate authority of judgment, si Jesus Christ. Perhaps there is no other subject that has been entrusted. There is no other subject that has been entrusted to the deep corners of our minds more than the truth. Ito'y isang pinakamakapangyarihan
pinaka dapat nating maintindihan na isang katuruan that should be in the deep corners. Lahat dapat nasa utak natin ito, nasa puso natin ito. Ang katotohanan, the truth that each of us will one day stand before the supreme judge of all the earth. Magkampi-kampi man kayo, magkampi-kampi man tayo against someone, but tandaan ninyo, haharap tayo bawat isa sa Panginoon Diyos. Haharap tayo one day. Walang exempted. Pati yung mga nauna na pumanaw na haharap at haharap yan eh. Alam ba ninyo ito ang kagandahan? Ito ang kagandahan sa Judgment Day o yung Judgment Seat of Christ, yung paghatol sa atin. In the court of God, there are no mistrials. Walang bias, walang maling trials, wala nang petition, wala nang ganun kasi nagkamali ng judge, nagkamali ng husga, yung judge, nagkamali ng trial, nagkaroon ng misrepresentation. No, sa court ng Panginoon, tandaan natin, God is all-knowing. God is all-powerful. Kung ang maraming bansa balot ng CCTV, yung CCTV na nakabalot sa atin, nasa loob at nasa labas. Nakarecord lahat yan. Lahat ng sinabi mo, lahat ng ginawa mo, lahat ng inisip mong mali sa kapwa mo, tandaan mo, nakarecord yan sa Panginoon Diyos. There are no mistrials, there are no appeals, there are no probations. Wala yung tinatawag na adjudicated sentences. There is no hung juries. Walang ganun mga kapatid. His court is the one court where ultimate and perfect justice will prevail. Kaya pagka ikaw ginawa ka ng masama ng kapwa mo, ito lang iisipin mo, di ba? Wala namang nalilingid sa Panginoon. Wala namang naitatago sa Panginoon. One day, haharap kay Lord yan. Kung ano man ang maling ginawa niya, haharapin niya yan sa Panginoon. Ang Diyos natin buhay. Huwag tayong umasta, huwag tayong mag-act na para bang wala tayong Diyos. Na para bang nagwo-worry tayo na, naku baka makawala yan sa ginagawa niya. Naku baka patuloy pa niyang gawin. Baka ganito pa. No. Nagkakamali ka dyan. Walang nalilingid. You cannot hide anything from God. And ultimately, one day, haharap ka sa Panginoon. Tandaan mo yan. Haharap ako, haharap ka, haharap kayo, haharap tayo lahat sa Panginoon. Ano sabi ng verse? At huhusgahan niya tayo sa ginawa natin, masama man yan o mabuti. Mayroon tayong paghatol na haharapin. Kaya ang problema sa atin, the more tayo na naghahabol na i-judge ang tao, na husgahan yung tao, the more tayong nalulubog sa kasalanan. The more tayong nalulubog sa kasalanan eh. Hindi natin nakikita yung mga sarili natin na mali na pala yung ginagawa natin. Bakit? Binabypass mo ang Panginoon eh. Pinangungunahan mo ang Panginoon Diyos. Dapat ang Diyos ang laging nangunguna. Pag na-offend ka ng tao, ipag-pray mo sa Panginoon. May biblical ways tayo on how to deal such things. Magpatawaran, ilabas ang galit, ilabas ang saloobin, and then mag-pray. Tapos, at the end of the day, si Lord ang bahala. Ipagkatiwala sa Panginoon. Kaya nga meron tayong, let the will of God prevail. Hayaan mong si Lord ang kumilos. Ipagpasa Diyos natin. Kasi alam niyo ang paghihiganti, hindi gawain ng Panginoon. Si Kristo, pinako sa krus, isang pitik lang ng kamay ni Jesus Christ, pwede niyang tamaan ng kidlat lahat yung mga nagpapako sa kanya eh. Pero anong ginawa ni Jesus Christ? Lord, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pero bakit ikaw, hindi ka makapagpatawad? Ikaw yung hindi mo na alam yung ginagawa mo kasi napapangunahan ka na, pinangungunahan mo na ang Panginoon Diyos. Lahat tayo, haharap tayo sa pagsusulit sa Panginoon Diyos. However, when we understand mga kapatid, when we understand this final judgment, magkakaroon tayo ng linaw sa ating kaisipan. Magkakaroon tayo ng peace sa ating heart, mga kapatid. Tandaan natin, yung court na yan is a perfect court. That perfect justice will be given. Itong subject po ng tinatawag na final judgment, the subject of final judgment for each person who has ever lived, isang tao na nabuhay, yung perfect judgment ng Panginoon is one of much confusion for many believers. Pag hindi ka naniniwala sa kamay ng Panginoon,
Pag hindi ka naniniwala sa puso ni Lord, magkakaroon ka talaga ng confusion about the judgment of Christ. Kasi akala mo walang gagawin si Lord kaya ikaw ang gumagawa. Hold on. Kahit sa batas natin dito Di ba anong sinasabi ng batas? Huwag mong ilagay ang batas sa iyong mga kamay. Do not uphold the law in your hands. Huwag mong pangunahan ang batas. May judicial system. May court system. Kaya ano nangyayari? Pag pinangunahan mo ang batas, ikaw ang makukulong, ikaw ang mapeperwisyo. Nakita ninyo yung significant? Even in our court system, pag pinangunahan mo ang court system, which akala mo yun ang tamang gawin, at the end of the day, imbis na manalo ka, matatalo ka. What more kay Jesus Christ? Kahit kunin mo pa ang pinakamatataas na taong kumampi sa'yo, tandaan mo yan. Huwag mong pangungunahan ang hustisya ng Panginoon. Kahit gaano pa kayo karami, mag-ipon-ipon man kayo, hindi ninyo kayang pangunahan ang hustisya ng Panginoon. Can I hear an amen to that? Can I see an amen to that? Alam niyo nung minemeditate ko to, bakit nga ba ang tao likas na ganun? Bakit ganito? Kasi hindi nila nauunawaan ang tinatawag na judgment seat of Christ. Wala kayong maitatago. Makipagkutsabahan ka man, maging accessories ka man dyan, matakot ka. Baka mapasama ka pa sa ginagawa nilang pang-aapi, pang-mamaliit, pang-paninira sa isang tao. Baka maging accessories ka pa dyan, imbis na nagwo-worship ka, nagmo-morning devotion ka, nagpe-pray ka, pero nagpagamit ka. Yung mga secret plans, yung mga ganyan, nakakatakot siyang kapatid. Tandaan mo, hindi natutulog ang Diyos. Kung ako sa'yo, I will mind the business of God, not the business of people. Ipapahamak mo lang ang sarili mo, kapatid. Yung mga wala kayong tigil sa kapaplano, samantalang yung pinagpaplanuhan nyo, ayun, nagbabasa, gumagawa ng tama, pinagpapasa Diyos ang lahat, tignan natin yung magiging resulta niyan. Yung grace ni Lord, yung mercy ni Lord, yung justice system ni Lord. No. However, when we understand that there are different judgment that is illustrated in the Bible, it brings focus. Pag naintindihan nating mabuti na there are different judgments that illustrated in the Bible, it will give us focus. It will give us great understanding to what lies ahead for us. Inapi ka ng kapwa mo, may Diyos ka. Nang api ka ng kapwa mo, may Diyos na nakatingin sa'yo, tandaan mo yan. Alam mo kung anong ginawa mo. Kung ikaw alam mo, mas lalong alam ni Lord. Kaya pagka inapi ka, ipagpasa Diyos mo. Ipanalangin mo. Lord, alam niyo kung anong ginawa nila sa akin. Lord, alam mo na from the very beginning, yan ang kanilang intention sa akin, Lord. Lord, alam ko hindi ka natutulog. Pag naintindihan mo that our God is a just God, natandaan ninyo, kahit anong tago, lumalabas ang katotohanan. Ilalabas ni Lord kung sino ka talaga. Ilalabas ni Lord ang tunay mong pagkatao. Hindi mo maitatago yan because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano lumalabas sa bibig mo, kung anong makikita at sometimes hindi ka na nagiging aware na lumalabas na yung tunay na pagkatao mo kasi yung ka talaga. Ano mga different judges? Anong different judgment na pwede nating matutunan? So eto yan. Here comes the judge. The first judgment related to us. First judgment related to us. Tayo pa rin ang involved dyan, mga kapatid. Alam nyo ba na yung first judgment natapos na? Yes. Okay, i-discuss ko sa inyo ngayon to, okay? Just give me another 15 minutes. Here comes the judge. Sino yung judge? Si Jesus Christ. Sa book of 2 Corinthians, siya ang ultimate judge. Tandaan nyo. So first judgment related to us has already taken place. Ano yun? It is the judgment of sin. The believer's sin. Yung kasalanan natin that has been justified at the cross of Calvary. Yun yung judgment of sin, mga kapatid. O sabi nung kapatid natin,
Dapat meron tayong takot sa Diyos. Huwag tayong gumawa ng hindi maganda sa kapwa natin. Alam niyo, when I understand the Word of God, when I read the Bible, I feel so guilty sa lahat ng mga ginawa ko nung hindi pa ako Kristiyano. Nung hindi pa ako pastor, I am so guilty. Nung naintindihan ko na may hustisya ang Panginoon, na ang Diyos laging nakatingin, naging maingat ako dyan. Naging maingat po ako dyan. Kasi bakit? May takot ako sa Diyos. Kaya kahit i-accuse ka ng mga tao, patunayan nyo. Kahit ano accuse nila sa akin, patunayan nyo. Kasi mostly accuse sa'yo, hearsay. Sabi nito, sabi nun, sabi niyan, sabi nun. Sabi nung matatanda nung araw, ng mga elders nung araw, ang maniwala raw sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Second-hand information, paniniwalaan mo, nakita mo ba? Narinig mo ba? Na ginawa ng kapwa mo. Huwag mo husgahan. Kung meron man nakakita niyan, ang Panginoon Diyos. Kung meron man nakarinig, ang Panginoon Diyos. He is the ultimate judge. He is the ultimate authority, judgment. One day, mga kapatid. Ano sabi ni Jesus Christ? John chapter 5 verse 24. Para magkaroon tayo ng takot, mapaalalahanan tayo, no? At kung may kaibigan ka na walang takot sa Diyos na patuloy na gumagawa na may merwisyo ng kapwa, isend mo ito. Okay? Tingnan nyo ha. John 5:24. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment but has passed from death into life. Kasi may dalawang judgment ako i-discuss sa inyo. Sa Tagalog, pakatatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita, ibig sabihin lahat ng mga tinuro ni Jesus Christ pag ina-apply mo sa buhay mo. Pagka ipinapractice mo yan, pag ginagawa mo lahat ng turo ni Jesus Christ, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Ito good news dyan. God judge the believer's sin. Nahusgahan na tayo ng first judgment ng Panginoon Diyos patungo yung mga nagawa nating kasalanan. Kailan nangyari yon? At the cross. 2 Corinthians 5:21. God made him, Christ, mga kapatid, who knew no sin to be sin for us. Nagsumampalataya ka kay Lord, tinanggap mo siya bilang Lord and Savior. Yung unang judgment na tanggap mo na. Yung judgment of sin, pinatawad na yung kasalanan mo. You have been justified. Kagaya ng pinag-aralan natin kahapon, mga kapatid. Bakit? Nangyari yun doon sa krus ng Kalbaryo. Sa Tagalog, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ang tanong, matuwid ba yung ginagawa mo, kapatid? Matuwid ba sa mata ng Diyos ang mampahamak ng kapwa mo? Matuwid ba sa mata ng Diyos na makipagkutsabahan ka sa maling ginagawa ng kapwa mo? Maging matuwid ba yan sa harap ng Diyos? Na ikaw nagiging accessories of the crime ka? Hindi matuwid sa mata ng Diyos yan. Matuwid ba yan sa mata ng Diyos na wala ka nang inisip kundi perwisyuhin yung kapwa mo? Na naglilingkod sa Panginoon? Na nagpapahayag ng salita ng Diyos? Sino ba yung mga taong naghahadlang sa salita ng Diyos, sa gawain ng Diyos? Tanungin ko lang kayo. Who are those people who wants to hinder the works of God? Can I see in the comment section? What kind of spirit, what kind of people who wants to stop the works of God? Sige nga po, kindly type in the comment section. Let us have a consensus. Malaman nga natin ang survey. Ang tanong sa atin, pag ikaw hinahadlangan mo ang salita ng Diyos, pag gusto mong alisin ang isang taong nagpapahayag ng salita ng Diyos, anong klase kang Kristiyano? Anong klase kang Kristiyano? Anong spirit ang meron sa iyo?
Anong klaseng pagkatao meron ka? Gawain ng Panginoon na hadlangan mo. Gawain ng Panginoon ire-report mo para ma-block yung morning devotion. Gumagawa ng gawain ng Panginoon, hindi mo bigyan ng karapatan na magkaroon ng legalities dahil sa maling impormasyon. Hindi tama yun eh. Dapat maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. And this is why, sabi ni Paul ganito, therefore, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ. Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo, mga kapatid. Tandaan natin, dalawang judgment. Judgment of sinners. Revelations 20 verse 11, ang tawag dyan, Great White Throne Judgment. Two judgment, judgment of sinner. O ayan o, satanic spirit, evil spirit. Evil spirit po, pastor, antichrist. Evil spirit, spirit of mammon, devil. That's true. Anyone who hinders the word of God is the spirit of the devil. Bakit ayaw mong ipahayag ang salita ng Diyos? Alam niyo yung Great White Judgment? Great White Throne Judgment sa Revelations 20:11, mga kapatid? The Great White Throne Judgment is awaiting for all those who lived and died without trusting Christ as their personal Savior, as their Lord and personal Savior. Yung Great White Throne Judgment, tandaan ninyo, ito ay kahatulan sa mga taong hindi naniwala sa ating Panginoon Diyos. Hindi sumampalataya sa Panginoon Diyos. Great White Throne Judgment yan. Nabuhay ka hanggang sa namatay ka, hindi mo kinilala ang Panginoon Diyos, hindi mo tinanggap si Lord sa buhay mo bilang Lord and personal Savior. Mga kapatid, yung Book of Revelation na yan, si Apostle John. John was the only apostle who did not meet a martyr's death. Kasi nabuhay siya, tinapon siya doon sa island of Patmos. Yung ibang mga disciples, hinati sa gitna, pinatay, ang tindi ng kamatayan nila. And over 90 years of age, mga kapatid, pinatapon siya doon sa island of Patmos by the Romans. And there in the island of Patmos, mga kapatid, God opened the heaven to him and showed him what was to come. Pinakita ng Panginoon Diyos kung ano mangyayari. He was inspired by the Spirit of God. And then Apostle John carefully wrote what he saw. Isinulat ni Apostle John kung anong nakita niya. Revelations, mga kapatid. Revelations 20, 11, verse 11, verse 12, verse 15. Let me read this to you. Ano nakita ni Apostle John para dito sa Great White Throne Judgment? Tingnan niyo ha. I saw a great white throne, and him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away. And there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, standing before God. And books were opened. May mga librong binuksan. And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Tagalugin natin. Ang ganda nito. Nandito ang aklat ng buhay. Sabi niya dito, verse 11. Revelations 20 verse 11. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono. Sino ang nakita niya? Ang mga namatay. Maging dakila at hamak. Sa ibang translation, maging ang mga mayayaman at ang mga dukha. At binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Ito na. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa. Patay sa nakasulat sa mga aklat. Ito ang maganda. Pakinggan ninyo, verse 15. Ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Bago tayo magtalo-talo, once saved, always saved. Or you can lose your salvation, make sure na tinanggap mo ng totoo si Kristo sa buhay mo.
at ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Because there are many Christians, professing Christians, they were not really transformed by the Lord. Hindi mo pwedeng sabihing ligtas ka kung hindi ka na bago ng Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihing save ka kung yung dati mong pagkatao, yung dati mong ugali, hanggang ngayon ugali mo pa rin. Ang tunay na save, na babago ng presensya ng banal na espiritu sa kanilang buhay. Can I see an amen to that if you agree with me? This is harsh, but this is the truth. Kaya nga sabi ng Lord, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Sabi niya, lumayas kayo sa harap ko, hindi ko kayo kilala. Bakit? Wala kayo dito sa libro. Hindi ko makita ang pangalan ninyo. Every lost person, lalo na yung hindi mo tinanggap si Jesus Christ, lalo na yung hindi ka nakakilala sa Panginoon, every lost person, ang tawag dyan lost, who has ever lived, will stand before Christ to give account of their lives. At itong mga lost souls na ito, mga kapatid, will be pronounced guilty at the great white throne, and you will be cast into a godless eternity of darkness. Maging dakila man daw at hamak. Alam niyo nakakalungkot dyan? The truth is this. Some people, they profess that they are pastors. But the reality, pastoring is not in their heart. Tandaan nyo kapatid, haharap tayo sa Panginoon one day. Maraming mangangaral, nagtuturo. Ang tanong, yung bang pangalan natin talagang nandyan sa aklat ng buhay? Baka pagdating ng panahon, Lord, di ba nagpipreach pa nga ako? Lord, di ba nagsimula pa nga ako ng ganito? Matakot tayo sa Panginoon. Haharap tayo sa judgment ng Panginoon Diyos. And everyone who is guilty will be pronounced guilty at the great white throne of Christ, mga kapatid. Lost beyond hope, lost beyond help, lost beyond time, lost forever, lost sa impyerno. But those for us who have placed our trust in Christ alone, may great news tayo, mga kapatid. Kaya apihin man tayo ng kapwa natin. Maliitin man tayo ng kapwa natin. Siraan man tayo ng maraming tao. Pagtulong-tulungan man tayo, kapatid, tandaan mo may Diyos tayo na nakatingin. May Diyos tayo, mga kapatid. At the end of the day, His judgment will be ultimate and final. Oo, pangit ang nakaraan mo. Pero yung unang judgment, tinanggap mo na, pinatawad ka na sa kasalanan mo. Matakot ka sa pangalawang judgment. Dahil dun wala ka maitatago. Ito ang good news sa mga taong nananampalataya sa Panginoon Diyos. There is great news to those people who entrusted their life to Christ alone. We will stand the judgment seat of Christ. Yung great white throne, yan yung mga hindi totoo. Yan yung mga hindi tumanggap talaga ng tunay sa Panginoon. Pero sa mga tunay na tumanggap, sa tunay na lingkod ng Diyos, judgment seat of Christ. Yang judgment seat of Christ na yan, judgment of the saints. Judgment of the saints yan. Kahatulan yan sa mga lingkod na namanampalataya, sumusunod, gumagawa ng kalooban ng Panginoon Diyos. Because at this judgment, it will take place immediately after the return of Christ. And our works will be judged, not our sins. Sa judgment seat of Christ, ang huhusgahan, ang hahatulan dito, yung mga nagawa natin sa Panginoon. Kaya po ako, mga kapatid, ang faith ko, mas marami akong magawa sa Lord. Mas maraming oras ang spend ko sa pag-aaral, sa pag-share, sa pagpunta kung saan-saan, sa pagpe-pray ng mga may sakit, sa pagdalaw sa mga taong walang Diyos, sa pagpapatanggap kahit saan ako mapunta kasi nag-iipon ako, mga kapatid, ng mabubuting gawa para pagharap ko sa Panginoon, doon ako mapunta sa judgment seat of Christ. And I want Morning Devotion family to be in that judicial court sa judgment seat of Christ, mga kapatid. Our sins were judged on the cross when Christ took the judgment that we deserve for us. Pero dito sa judgment seat, mga kapatid, ito yung hahatulan tayo, yung
the degree of our rewards. Yung reward sa atin, ito na yun mga kapatid. The degree of our rewards will be determined by the one who judges all things well, mga kapatid. Excited ako dito yung judgment seat of Christ. Because at this judgment of the saints, an amazing things happens, mga kapatid. Pag tayo humarap na sa ultimate judge, mga kapatid. When we stand before Christ, our judge, He steps down from the judge's bench, from the chair of the judge, mga kapatid, and He comes to stand by our side. Katabi natin siya. Haharap tayo sa Diyos Ama. Sabi ni Jesus Christ, sagot ko to. Sagot ko to. I plead for this person. Case closed. Sabi ng Bible, 1 John chapter 2 verse 1. Lahat tayo na nakakaranas ng oppression. Tandaan ninyo, pagharap natin sa judgment seat ng Panginoon Diyos, tatabihan ka ni Jesus Christ. Anak ko yan. Tunay na anak ko yan. Walang hinangad, kundi ang magpahayag, maglingkod, mag-serve sa ministry. Even ang pamilya niya, mini-minister niya. Even ang kanyang mga kapitbahay, nakita ko kung paano yan naglingkod sa akin. 1 John chapter 2 verse 1. We have an advocate. Ibig sabihin lawyer. We have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Tagalogin natin. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung nagkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Si Jesus Christ, our advocate, He is our own personal defense attorney. And He will plead our case before the judgment bar, mga kapatid. And the good news is this. The good news is that God cannot and will not see our sins because of the blood of Jesus. Pag tunay mong tinanggap ang Panginoong Hesukristo sa buhay mo, nabago ka, na-transform ka ng Panginoon Diyos from old sinful life to a new life. Pagharap mo sa Panginoong Diyos, pagharap mo sa Amang nasa langit, nakikita ng Amang nasa langit ang kabutihan ng kanyang anak dahil sa dugo na tumigis, na dumanak sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, na in-apply sa buhay natin by His grace through faith. Ang sarap, mga kapatid, basahin ng Bible. Pagka may times ka na nangihina ka, palalakasin ka ng Biblia. Sabi ng Biblia, huwag ka mag-alala, anak. Darating ang panahon, haharap kayong lahat sa akin. Nakita ko ginawa mo, nakita ko ginawa niya, nakita ko ginagawa niya. Akong bahala dyan, anak. Yes, we find Jesus here in 2 Corinthians. He is our faithful judge. At ito maganda, mga kapatid. Christ is coming to judge the world. The Lord Jesus Christ is the only true and righteous judge. Not a single one of us, mga kapatid, can really stand in judgment of someone else's heart. Hindi ka pwedeng pumadrino. Kahit sino pa yan, hindi kanya kayang pagtakpan, hindi kanya kayang ipagtanggol sa Panginoon Diyos. Kahit presidente pa yan ng buong mundo, hindi ka kayang ipagtanggol niyan pagdating natin sa husgado, sa hukuman ng Panginoon Diyos. Kahit sino pang baker mo, wala. Isa-isa tayong haharap. Isa-isa tayong haharap. Because ultimately, we can rest in the truth of ano? Balikan natin ang Old Testament. Sa Old Testament pa lang may justice system na. Genesis 18 verse 21. Shall not the judge of all the earth do right? Shall not the judge of all the earth do right? Sa Tagalog, okay. Tingnan ninyo ha. Genesis 18:25. Naniniwala po akong hindi ninyo idadamay ang mabubuti. Hindi nyo gagawin yun. Sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at ang mabuti. Hindi ninyo magagawa iyon. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig. Ano ang reflection sa atin ito? Take a moment to be still.
take a moment to meditate to that wonderful privilege that we as followers, as believers of Christ that is coming our way. Suriin natin ang sarili natin. Dadating na si Jesus Christ. Ito bang ginagawa ko? Matuwid ba ito sa paningin ng Panginoon Diyos? Baka naman pagharap natin kay Lord, patong-patong na nga ang kaso natin. Dinagdagan pa natin ito. Isipin natin kung matuwid ba sa paningin ng Panginoon Diyos ang ginagawa mo, kapatid. Kasi ang taong matuwid, sumusunod sa Panginoon. Ang taong gustong maging matuwid sa Panginoon, gumagawa ng kalooban ng Panginoon. At sa mga ginagawa ng hindi maganda, sa mga ginagawa ng masama, huwag po tayo mag-alala. We have an advocate with the Father. At ang pangalan niya, Jesus. When all is said, when all is done, the only question is this: what really matters in this world? Or the next? Or this life that we live in? What really matters is this: gumawa tayo ng mabuti, huwag masama. Gumawa tayo ng tama at matuwid sa paningin ng Panginoon Diyos. At alam ninyo, at the end of the day, isa lang naman ang magiging pagsusulit natin eh. Tayo ba'y tunay na nabago? Tinanggap ba natin talaga si Kristo sa buhay natin? At tanungin natin ang sarili natin, yung pangalan ba natin nasa aklat ng buhay sa langit? Why? Because the ultimate judge will come. Is the ultimate authority. At pag dumating yung panahon na yun, yung oras na yun, siguruhin mo, kapatid, na yung pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Kasi kung hindi, malinaw ang sinabi ng Biblia, itatapon sa lawa ng apoy. Ano man ang mga nangyayari sa paligid natin, tandaan ninyo, ang Diyos hindi natutulog. Nakikita ng Panginoon ang ginagawa mo, ang ginagawa sa iyo. Pero isa lang i-assure mo, trust God. And make sure that your life, that your name is in the book of life. I hope and pray, mga kapatid, na nagkaroon tayo ng kaliwanagan sa book of 2 Corinthians, where God, our Jesus Christ, our Savior, is the ultimate judge. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Ama, maraming salamat sa biyaya ng buhay at sa biyaya ng iyong mga salita, Panginoon, na patuloy na nagpapabago, nagpapalakas, nagbibigay kaliwanagan sa buhay namin araw-araw. Salamat, Panginoon, that you have inspired us and encouraged us na gumawa ng tama sa kabila ng mga maling ginagawa sa amin ng aming kapwa. Magpapatuloy kaming maglilingkod sa iyo, ano man ang mangyari. Dahil alam namin lahat, Panginoon, lahat kami magsusulit, lahat kami haharap sa iyo. We will all face the judgment seat of Christ. All people will face the great white throne judgment of God. Pero nais naming mapabilang, Panginoon, dun sa judgment seat of Christ. Gusto naming marinig, Lord, kung ano magiging ministry namin pag akyat namin sa langit. Gusto naming i-assure, Panginoon, na ang aming pangalan ay nasa talaan ng aklat ng buhay. Kasi gusto ka naming makasama, Panginoon. Lord, we love you. We honor you and we worship you. Ingatan mo ang aming mga kapatid, ingatan mo ang buong Morning Devotion family. Pakalinisin mo ang puso ng bawat isa. At maging daan ito, Panginoon, for us to reach more people and unite them with the church. We love you, Lord God. We honor you. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong, bumabati na isang mapagpalang Wednesday morning sa ating lahat. At nais ko pong pasalamatan ang ating mga kapamilya na kabilang ng ating simbahan,
At nais po nating silang tulungan sa kanilang mga advocacy or kanilang mga hanap buhay, mga kapatid. No? Again, this is not a paid advertisement. Wala pong money involved dito. This is purely a family love sa bawat isa, mga kapatid. Ako pong muli ay bumabati ng mapagpalang araw sa ating lahat. Laging tatandaan, ang mata ng Diyos ay mata ng katarungan. At wag na wag kakalimutan, we are blessed by God. I love you all, mga kapatid, with the love of the Lord.